Isla ng mga Sirena, isang kwentong kababalaghan at pagtuklas. Sa isang malayong bahagi ng karagatang Pasipiko, may isang islang hindi mo makita sa karaniwang mapa, ang Isla ng mga Sirena. Ayon sa matatanda sa mga bayang malapit sa dagat, ito'y lugar na sagrado, tinatakpan ng makapal na ulap at pinoprotektahan ng mahiwagang alon. Ang sinumang hindi karapat-dapat ay hindi kailanman makakatuntong doon. Marami na ang nagtangkang hanapin ito pero lahat ay nabigo, maliban sa ilan. Si Kapitan Ramon, isang veteranong mangingisda mula sa Quezon, ay kilala sa buong bayan bilang isa sa pinakamahusay na mandaragat. Ngunit sa kabila ng kanyang karanasan, matagal na siyang pinagmumultuhan ng panaginip tungkol isang nilalang, isang babaeng may buntot ng isda na umaawit sa gitna ng karagatan. Sa tuwing siya'y nakapikit, isa lang ang kanyang naririnig. Halika na. Bumalik ka na. Sa kabila ng babala ng kanyang anak na si Aling Rosa, isang araw ay nagpasya siyang muling maglayag. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Bitbit lamang ang luma niyang kompas at ang bangkang minahal niya mula pagkabata na tinawag niyang Santa Maria. Lumarga siya sa dagat at hindi na muling bumalik. Lumipas ang 2 linggo, dumating mula sa Maynila ang kanyang apo na si Miguel, isang dokumentarista na mahilig sa mga alamat at misteryo. Nang mabalitaan niyang nawala ang kanyang lolo sa gitna ng dagat, hindi siya nakatiis. Kasama ang 2 niyang kaibigan, si Jenny, isang marine biologist, at si Marco, isang bihasang diver, nagpasya silang hanapin si Kapitan Ramon at tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat ng Isla ng mga Sirena. Dala ang lumang mapa at antigong kompas ng kanyang lolo, naglayag sila patungong Timog Kanluran. Habang lumalalim ang biyahe, napansin ni Jenny na kakaiba ang ikinikilos ng mga isda. Tila ba may puwersang humihila sa kanila. Biglang nagdilim ang langit, nawala ng signal ang GPS at sinundan ito ng malakas na alon na tila sinadya silang lunurin. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan sila ng malay at pag-gising nila, nasa baybayin na sila ng isang isla. Hindi nila alam kung saan, pero parang hindi na ito parte ng mundo. Sa lugar na iyon, natagpuan nila ang hindi inaasahan. Lunti ang kagubatan, gintong buhangin, malalambot na alon, tila isang paraiso. Ngunit sa kabila ng ganda, naroon ang katahimikang hindi normal. Doon nila unang nasilayan ang mga nilalang na bumago sa takbo ng kanilang buhay, ang mga sirena. Mga babaeng may maladiyos ang kagandahan, may buntot ng isda, at may tinig na tila musikang humihigop sa kaluluwa. Lumapit sa kanila ang isang sirena na nagngangalang Liraya, prinsesa ng isla. Ako ang dahilan kung bakit bumalik ang iyong lolo, wika niya kay Miguel. Ayon kay Liraya, minsan na raw iniligtas ni Kapitan Ramon ang isang sirena sa gitna ng unos noong kabataan niya. Pinangakuan niya ito na babalik, ngunit may sumpa ang pangakong binitiwan. Kapag hindi ito natupad sa tamang panahon, kukunin siya ng dagat bilang kabayaran. At yun nga ang nangyari. Habang tumatagal sila sa isla, napapansin nilang bumabagal ang oras. Ang isang araw sa isla ay katumbas ng 1 linggo sa labas. Sa ilalim ng tubig, natagpuan ni Marco ang mga guho ng isang sinaunang templo ng Sirena. May mga ukit ng tao na naging bato at isang babala. Ang sinumang hindi tunay ang puso ay magiging bato. Isang gabi, tinawag si Miguel sa gitna ng lawa. Naroon si Liraya, tanga ng katawan ni Kapitan Ramon, tila natutulog ng malalim. May isa na lang paraan para mailigtas siya, sabi ni Liraya. Isang halik ng tunay na dugo at isang pangakong hindi masisira. Ngunit hindi sapat ang simpleng halik. Kailangang magsakripisyo si Miguel, kailangang ibigay niya ang isang bagay na hindi na niya mababawi, ang lahat ng alaala niya noong kabataan. Sa ritual, isinuko ni Miguel ang kanyang mga alaala kapalit ng kalayaan ng kanyang lolo. Lumiwanag ang buong isla, nawala ang mga ulap. Nagising si Kapitan Ramon. Ngunit si Miguel, pagkagising sa kanilang bangka, ay hindi na naaalala ang mga kwento ng kanyang pagkabata. Wala siyang matandaan ni isang tagpo tungkol sa kanilang bayan, sa kanyang lolo o sa isla. Pagbalik nila sa bayang pinagmulan, nalaman nilang halos 5 taon na ang lumipas. Lahat ay nagbago. Ngunit si Miguel, kahit na nawala ng alaala, ay tila panatag ang puso. Tuwing gabi sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang tinig ni Liraya. Kapag handa ka na, babalik ka. KLTV, kwentong kababalagan.